Nagsalita na ang motoristang 3 beses nang nag-viral dahil sa pagkakasangkot sa road rage sa Quezon City. Habang sa Pasay City, patay sa pamamaril ang isang lalaking dumalo sa birthday party. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Masdang mabuti ang dalawang lalaking ito na naglalakad sa gitna ng mga nagiinuman sa birthday party sa Decena Street, Pasay City mag-aalas 7 kagabi. Ilang saglit lang, pinagbabaril nila ang lalaking nakasul na sombrero. Nagpulasan ang kanyang mga kasama. Tumakbo na palayo ang dalawang sospek pero may isa pang lumapit sa sugatan na biktima at pinaputukan pa siya ulit. Kinilalang lalaking biktima na si Ronron Uy, 36 anyos. Dito sa kalsadang ito, malapit ang pinagbabaril si Uy. 10 tama ng bala ang tinamo ng biktima na ayon sa mga pulis, indikasyon na wala talaga siyang balak buhayin ng mga sospek. Bukod kay Uy, tinamaan din sa balikat ang katabi noon ng biktima. Isa sa mga tinitignang motibo sa krimen ang pagkakasangkot ni Uy sa droga. Sa ngayon, may impormasyon na raw ang mga lespo sa isa sa mga gunman. Kulungan naman ang bagsak ng dalawang lalaking ito dahil sa pagbebenta ng shabu sa Barangay 175, Caloocan City. Ang katransaksyon pala kasi nila ay pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa dalawang lalaki ang mahigit 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.5 million pesos. Ayon sa Caloocan Police, dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa paggamit ng iligal na droga. Nang makalaya, pagbebenta naman ng shabu sa mga kabataan ang inatupag. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Himas rehas din ng pulis na ito matapos mang-hold up sa isang financial institution. 1 kilometro lang ang layo sa police station sa Toledo City, Cebu nitong January 12. Base sa investigasyon, dinisarmahan ni Patrolman Jaymar Ezequiel ang gwardya at saka pinatalikod ang lahat ng mga empleyado at customer habang nililimas ang kahan ng kumpanya. Umabot sa 200,000 pesos ang halaga ng perang natangay ng sospek. Yun nga lang agad din siyang na-corner ng mga kasamahan. Lumalabas namang lulong pala ang lespo sa online sabong. Sa aming officials, may financial problem kasi doon mula yung mga problema niya. Kaya nagtataka nga yung mga kamag-anak niya, pati asawa niya, ina niya kasi hindi naman lang siya nagsasabi kung ano ang mga problema. Maharap na siya sa kasong robbery at posible pang masibak sa tungkulin. Pag lumampas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. Correct. We go, nagwawating tayo. Yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na ganun, di ba? Yan na lang ang sinagot ni Jesse Virtudaso sa mga nakagitgitan sa 3 nag-viral na road rage incidents na kinasangkutan niya sa Fairview QC. Una noong Disyembre, kung saan hinarang niya ang isang passenger van at inaway ang driver nito. Sunod noong January 4, kung saan bigla niyang hinarang ang truck na nakagitgitan. At ang pinakahuli, nitong January 12, kung saan binalandrahan pa niya ng pamalo ang driver ng isang kotse. Pero gate ni Virtudaso, depensa niya lang ito, lalo't nabugbog na siya dati sa kalsada. Ngayon, wala na raw siyang kotse matapos hindi mabayaran dahil nawalan siya ng trabaho noong Nobyembre. Kaya naging mainitin daw ang kanyang ulo. Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. No regret. Alam mo, whatever I did, I already did. Ngayon, you judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. Pinahaharap na siya sa opisina ng LTO bukas. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.